Isang nakakabiglang balita ang kumalat sa buong bansa matapos maisiwalat ang umunoy plano ni Pangulong Kuting Jr. na nagdulot ng takot at galit sa publiko. Ayon sa mga ulat, may mga dokumento at ebidensya na nagsisiwalat ng mga patakaran at desisyon ng administrasyon na di umunoy may kinalaman sa katiwalian at hindi patas na pamamahala. Ang mga plano umano ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya at kabuhayan ng mga mamamayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Agad naman nagpakita ng matinding reaksyon ng taong bayan matapos kumalat ang balitang ito. Maraming grupo mula sa iba't ibang sektor ang nagbayad ng kanilang pagkadismaya at galit sa pamahalaan. Nagpatawag ng malaking kilos protesta ang ilang mga grupo upang ipakita ang kanilang pagtutol sa umunoy panlilinlang sa mga plano ng administrasyon. Ayon sa mga lider ng protesta, hindi na umano nila kayang patahimikin ang kanilang mga hinaing dahil sa sunod-sunod na isyu ng katiwalian sa gobyerno. Samantala, maring itinanggi ng Malacanang ang mga paratang na ito at sinabing walang umanong katotohanan ang mga kumakalat na balita. Ayon kay Presidential Spokesperson, ang mga ipinapalabas na impormasyon ay isang bahagi lamang ng mga haka-haka na naglalayong sirain ang imahe ng administrasyon. Hinihikayat din ng palasyo ang publiko na maging mapanuri at huwag agad maniwala sa mga hindi beripikadong ulat. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pahayag, patuloy pa rin ang pagkalat ng mga balita at lumalakas ang sigaw ng mga mamamayan para sa isang malinis at tapat na pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga saglip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga legislators o yung mga sinungaling na mga Jutang Ginemes. Pero mukhang wala namang masyadong magandang eksena kundi yung pagpalabas ng mga buwakan ng Ginemes sa Congress na mga preso para mag-testify against Pangulong Duterte. Hi Rayster, you're there at the Binibining Maharlika channel. Thank you. Okay, so ngayon actually hindi po nakakatawa yung ginagawa o yung kasalukuyan na ginagawa ni Bangag Jr. At ito ay nakakakilabot yung susunod nating asan yung papel dito kanina. Okay? Nakakakilabot yung mga i-reveal ko sa inyo. Pero dito lang sa nangyayari, akin na yung ballpen ko dyan, Hitad. So dito lang sa nangyayari, mga kababayan, sa KOJC ay isang malinaw na pagyurak sa karapatang pantao ng bawat KOJC members at syempre ng mga Pilipino na anytime, any day, any moment ay pwede mangyari sa inyo. Oh, by the way, gusto ko pala munang pasalamatan yung aking mga palangga na nagbibigay ng mga support at tayo po ay nagpadala ng bonggang-bonggang food and water sa Liwasang Bonifacio with our, KOJC members, family and not only KOJC, lahat ng mga nandoon sa Liwasang Bonifacio. And I tried my best na makapagbigay, kung hindi man every day, every other day with all your help. So doon sa mga gustong tumulong, andyan po sa yung nasa Amerika, nandyan yung aking Zelle. Ayan, Maharlika zelle@gmail.com or pwede naman kayo mag-email sa akin sa maharlika@protonmail.com kung ano yung way of, your helping whatsoever in kind or whatever. So thank you so much. Si Eileen nagtanong na, andyan yung email ko sa email ka lang palaga yung mga naka-flash dyan. Ngayon, actually sa Friday, I think kailan doon pumunta kayo sa EDSA? I think sila Mother Pebbles, di ba? Dahil magpapaluto ako ng longganisa ng mami ni Yulo. Remember, I still have 50 kilograms longganisa. So kanina na-contact ko na yung aking kaibigan na may restaurant na baka pwede kami gumamit ng kitchen kasi magsasaing kami ng bigas. Like 80, na-compute na namin, 80 kilograms.
then 500 pieces of eggs at yung mga ganun-ganun. So, with all your help at yung mga volunteers, Melvin, thank you sa iyong paghatid kanina. Ayan, ang ating mga volunteers. Lahat ng help ninyo, walang bayad yung truck. Nakakatuwa dahil grabe yung responde ninyo. Ibig sabihin yan, mga kababayan, you are willing to sacrifice. You are willing to help in kind or in cash. Diba? Katulad ng ginawa natin sa mga bangag na gobyerno na ako. You know that already. Pero ngayon, mga kababayan, ito na. Balikan ko yung Senate hearing, yung congressional hearing, diba, patungkol nga sa Pogo. Kanina, syempre, ang direction kasi niyan ay, sulat ko na ito, baka makalimutan ko. Ang direction kasi ng kanilang hearing ay papunta sa Pangulong Duterte at sa lahat ng kritiko. Tandaan ninyo, gusto nila lahat kayo ipatumba. Pag kayo ay nag-oppose, whether ikaw ay anuman ang iyong relihiyon, mapakatoliko ka man, mapaka-OJC ka man, mamuslim ka man, o whoever you are. As long as mag-criticize ka, haharang-harang ka sa kanilang mga daanan na ikaw ay nakakasagabal, ay pwede kang gurgurin. Okay? Kahapon napanoodin nyo kung paano natin lalong minahal itong si VP Inday Sara na gustong, they're trying to bully her at gustong talagang kainin nila ng buhay si Inday Sara pagtulungan, pero sila yung kinain ng buhay. Di ba? Today, nanood ako ng hearing, ang tatapang, ang yayabang ng mga putang ina itong mga to, na mga kongresistang nagnanakaw sa pera ng bayan, lumalamon sa pera ng bayan, na manindak ng mga resource person. Imagine nyo mga kababayan, itong majority sa kanila, kapag nag-deliver ng statement ng kasinungalingan, yung mga dinukot nila sa preso, ang sabi no, like nung Pimentel na was it yung Masyondang Pimentel, yung lumalamon, lahat naman sila doon lumalamon. Ganito yung line of yung kanilang line of parang praising, okay? Yung pagpipraise nila doon sa resource person. I think, sabi niya, Mr. Chair, he is telling the truth because of this, because of that. Naniniwala ako na siya ay nagsasabi ng totoo. Imagine niyo, galing sa preso, mga convicted gurgorero. Okay? Sabi ni Ronel Lanciola, bumaliktad na si Espenido. Tignan natin, kasi based doon sa panonood ko, hindi naman niya diniin si Pangulong Duterte. Tama ba ako? May na-miss ba ako? Kasi I was busy din, palakad-lakad ako dito kanina. So, we'll see. Pero mukhang papunta yung direction, and I hope not. Ang binanggit niya lang si Bato at saka si Bongo. Let those people, deal with it. Okay? Kung ano man yon, that's not my focus. Pagtanggol nila sarili nila, magpaliwanag sila, kung papatawag sila, but ang focus natin kung paano natin matapos itong mga bangag na ito dahil meron silang nakakakilabot na plano laban sa taong bayan. Okay? Paano yung plano sa taong bayan? Kahapon mga kababayan, bago yung plano na yon, balikan ko muna yung dito sa Congress. So, dumating na si Cassandra Ong, which is yung nakita nyo nga dun sa picture, by the way. Okay, lagay ko lang to kasi dito lang to. Okay. Arang natin dyan kasi mukhang may eksena dyan. Right. Ay mga trolls, hayaan nyo lang yung mga buwakan ng inang mga Syongyet bells. Okay, so ngayon, mga palangga, di ba ipinakita ko to sa inyo, itong picture na to. Ayan. Kasi ang dami nating ang dami nating, pakita natin to. Okay. Diba? Ito si Cassandra Ong Ayan yung nililitis siya ngayon. Nakita nyo? Si Cassandra Ong. O yan. Anyway, kasama si Liza Tanas. So, inaano siya doon, parang hukom na nililitis siya ngayon doon sa Congress na kung saan actually na-contempt na nila at pinipilit nila o sinisindak nila, oh my God, she's like 23 years old, kaedad ng anakis ko. Pinipilit nila na magsalita. Okay? Kung ano yung kanyang kinalaman dito sa Pogo na ito. Hindi ko siya kinakampihan because I don't know her. Okay? I don't know kung ano yung kanyang involvement.
Okay? Pero gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano siya sindakin ng mga jutang ginimes na mga doon. Si Pimentel, si Acop, si Abante, yung mga the same thunders evil people na nandoon. Alright? So ngayon, inaano siya, ina-advisean siya ni spokes ni Attorney Topacio, pati si Attorney Topacio gustong i-contempt ng mga jutang ginimes. Imagine niyo, alam niyo nakakalungkot, nakakagalit yung ginagawa ng mga putang inang mga kongresistang ito. Why? Kasi ginagawa nilang sandata ang pagko-contempt, ang pananakot. Tinalbugan pa nila ang batas o ang Korte Suprema o ang mga korte sa Pilipinas. At least sa korte mayroon kang way kung paano mo, I mean not way, meron due process para i-defend mo yung sarili mo. Dito sa House of Representatives ng mga buwaka ng GNMS, pag hindi nila nagustuhan ang iyong sagot, contempt ka agad. Imagine nyo, nandiyan sila in aid of what? Legislation. Para daw sila ay makagawa ng batas. Pero ginagamit nila para manindak, manakot kapag hindi nila nagustuhan ang iyong sagot. Contempt. Yung mga i-contempt nyo nga lahat yan. Mga jutang ginimis na yan. Alright? So, bago ako dumako dun sa kahindik-hindik, okay, yung Cathy Ong, mga palangga, di ba pinaliwanag nila ito? Di ba dininay nila itong picture na ito? Una, ang sabi ng mga trolls dyan, o yung mga tao ng mga bangag, ito daw po ay AI. AI daw yung picture. Lahat naman na nilalabas natin dito, gusto nilang sabing AI. Ngayon, kinonfirm ni Attorney Topacio according to, I believe, si Cassandra Ong yung nag-confirm. So, na-authenticate natin. So, nang na-authenticate natin, mga kababayan, nag-release ng statement, okay? Ito ang mga alipores o yung mga kasama ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas dito sa picture na to. Unang-una, mga kababayan, ang kanilang depensa dito, ito daw po, kung mapapansin nito, this is private, pribadong kwarto ito ng isang restaurant, private function. So dinipensa nila na itong si Cassandra Ong, itong si Rainier Chu, at saka yung asawa niya at yung iba pang mga personalidad dito, si Mr. Wu na nababanggit doon sa Senado na ito ay nagpa-picture lang sa kanila. Saan ka makakita na parang fangirl ka lang, nakaupo ka pa sa harap, katabi mo ang First Lady sa tanas? Tapos, kung mapapansin nyo yung table niyan, okay, lahat bakante yung table. Ibig sabihin, katatapos lang nila mag-dinner, isa't katatapos lang ito tingnan ko, kumain na sila. Yeah, may mga tera-tera ng pagkain. So, katatapos lang nila mag-dinner, mag-dinner or whatever, lunch, di ba? Tapos nagpa-picture sila. So, ito yung depensa nila ngayon na nagpa-picture lang daw si Cassandra Ong, Mr. Wu, at yung Mr. Chu. Actually, may ilalabas tayo bukas na picture na makakapagpatunay, okay, na hindi lang sila fan girl o fan boys na nakakita ng mga ulupong na nagpa-picture. So ngayon, mga kababayan, ang eksena dito nila ay nagpa-press conference ang mga yawa. Okay? Ang mga yawa nagpa-press conference. Tignan natin ang sinabi ng mga yawa. Okay? Ito. Alright. Grabe. Okay? Di ba ito 2 days ago? Presidential envoy denies link between Marcoses and Cassandra Ong. So to the rescue sila para ilayo ang mga bangag, mag-asawang bangag na linap na pinuno ng mafia, sindikato, kidnapping, smuggling, everything. Lahat ng nangyayari sa Pilipinas, sila ang dahilan, mga kababayan. So sabi dito sa balita at sinabi ito, tignan natin yung mga picture, di ba? Ito mga taong mga kaalyado ni Bangag Jr. ay kanya-kanya silang
depensa. Katulad ng Jethro, di ba? Wala naman ako sinabing something na against sa kanya dahil wala naman akong alam, kung ano yung ano niya. Ano yung involvement niya dito sa picture na ito, pero ang alam ko lang, ayon sa ating puting ahas, na itong larawang ito yung mga panahon na binigyan ng 750 million na campaign fund si Lisa Tanas at si Bangag Jr. ng mga Pogo operators. And legal sila nung panahon na yon kasi, di ba, itong mga itong Cassandra, kung magsasalta nga lang talaga, sana siya, pero may takot to, iba kasi talagang gurgurin siya ng bonggang-bongga. Kung magsasalta to si Cassandra dito mo malalaman na si Lisa Tanas at si Marcos Jr. po ay mastermind ng Pogo ngayon. The reason why, according to my source, na itong sila Cassandra ay ganito ang kapalaran nila dahil tinabla sila ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas at kinampihan yung Kimong, according to our source. Kasi nagtinapatan yung 750 million, pesos na campaign fund. So naka 1.5 billion ang mga ganid, swapang, mga buwaka ng inang, mag-asawang Bangag, Bartek, Pusher, name it. Diba? Rolled into one, ika nga. Lahat ng kaibil-ibilan na sa kanila, demo-demonyuan. Okay. So yun ang mga, ito dapat, alam mo kung matinutong kong mga jejemon sa Congress, dapat yung picture na ito, kasali ito. Teka, tulad dito, sabi ni Jethro, Dionisio yung bang bang bang. Okay? Sabi niya, I'm Jethro and I have had the privilege of knowing the president since the 1980s. Our connection began through our shared passion for the sport of shooting, where I became his trusted expert and consultant on firearms repairs and industry trends. Sabi niya, I've been fortunate to contribute to community and maintain a close relationship with the president, who is one of the biggest supporter of the sport and a long-time ally, sabi niya, of us athletes. Wala naman siya sinabi. Nagpaliwanag lang siya yung kanyang relationship niya bilang magkaibigan. Ito, basahin natin tong Ricky Alfonso. Actually, hindi ko siya na-recognize. Ayan siya sa picture. Sila ang nag-identify sa kanilang mga sarili. Okay? Dahil nagtanong ako sa mga kakilala natin, sabi ko, paki-identify nga ito, sabi ko sa mga puting ahas, kung sino yung mga taong yan. So since in-identify niya yung sarili niya, basahin natin ang kanyang sinabi. Sabi niya, my name is Ricky Alfonso, an Atenean and go. Magkakaklase sila. For sure, alam ni Alfonso na yung kaklase niya, bata pa lang, bangag na. Kung si Cathy Binag nga di ba? Kumbaga, medyo not outsider, insider talaga, na witness na dumudugo ang bunganga, ang nguso ni Bangag Jr. kapag adictus, benedictus. Diba? Kapag bangag na bangag, naiiwan yung mga residue, na kulang na lang, matumba, maligwak ang buwaka ng ina. Okay, now what? Ikaw, Ricky, makinig ka. Okay? I have known Bangag Jr. close to 50 years, starting my government career during his father's tenure. Sabi niya, I'm aware that Maharlika photo being maliciously circulated by the most, buti alam mo at nakilala mo akong Hindotsky ka. Most misinformed personalities. Really? Misinformed? Kayo ang misinformed. Misinformed kapag pinag-uusapan, smuggler yung kaibigan mo, bangag yung kaibigan mo, tawatan, addictus benedictus, kidnapper yan si Lisa Tanas. Di ba? Mga sinungaling kayo, misinformed. Kasi ang gusto nyo i-inform sa taong bayan, yung pagbabangag nyo, yung panggigipit nyo sa KOJC, yung paggugurgur nyo sa mga tao, yung paglalabas nyo ng mga preso para mag-testify, at yun ang paniniwalaan ng bangag na administration na ito. Kaya sasabihin nyo, misinformed. Yung authentication natin na yung kaklase mo for 50 years mo nang kakilala na ang ilong dito, naiiwan ng residue at authenticated ang kanyang video na bangag ang kaibigan ninyo na presidenteng bangag na noong nakaraan lang kahapon ay sinasabing hindi daw gumamit ng anumang mga armas o tear gas o anong dahas ang buwaka ng inang Tory dyan sa KOJC. Kayo ang misinformed. Kayo ang bangag to the highest level. Dapat kayo magbayad sa inyong mga kasalanan sa pagkukondina sa kabutang inang Marcos Jr. na yan. At 10 ng mga bangag niyang sumisingot
ng illegal na white powdery substance o pulburon. O, ano pa sabi mong buwaka ng NMS ka? The photo was a very old picture, circa 2020. Kailan pa naging old ang circa 2020 o circa 2020? Ang old ikaw. Diba? Ang old yung 50, hindi yung 2020. Hunghang. Oh, ano sabi mo? Hindi ka naman pinangalan, hindi naman kita kilala. O, di sige, pagbigyan ka, basahin ko lang. Sabi niya, circa 2020, right after COVID. Kaya nga ipakita natin ulit ang picture, mga hitad. Okay, ipakita natin ulit ang picture. Ang sabi, ito ay circa 2020 during pandemic. Kaya nga paulit-ulit ko siya nasabi, nasaan ni isa sa kanila ang walang mask. Ibig sabihin, nag-violate sila ng rules nung time na yun kasi ni isa sa kanila walang mask. At talagang doon talagang, kumbaga, full-blown ang pandemya nung time na yun na halos lahat naka-hazmat, nakapang-astronaut yung mga outfit. Tapos ni isa sa kanila, walang mask. Dito pa lang sa mga litratong ito'y nagpapatunay na ang mga putang ina, mga sinungaling. Mga sinungaling, sige nga, magpaliwanag kayo. 'Di ba? At least may mask dito sa leeg na nakalagay or sa somewhere. 'Di ba? O wala. So nag-violate. O sige, pagbigyan natin ng kabaliwan nyo. O walang mas, doon pa lang, lumabag na kayo sa batas ng mga yawa. Kayo, okay. Ngayon ang sabi pa. Ang sabi ng yawa. Okay, nasaan yung yawa? Nawala na yung yawa. Okay? O, sabi niya, basahin natin to ha. Right after COVID. If you take note, I am in the red shirt. Nagpakilala ka pa. Gusto mo yatang sumikat na gurang-orangutang ka eh. I still had a white mustache and beard if you closely magnify it. I had this look during the COVID. Filler ka. Alpot. Okay. Sabi niya, I had this look. Pati nga ng look mo. Okay, pati nga. Nakakaloka kasi ito. Filler, hindi ka naman pinangalanan. May pa-statement ka pa. Orangutang. O, tayo natin. Ano sabi niya? Sabi niya, during COVID health predicament. Also, actually, tingnan natin yung mga sinasabi niya dito. Okay? Okay. Sabi niya, Bangag Jr. was not the president, or better still, had not even made up his mind of running for any office. And sabi niya pa dito, take note of his long hair and loss of weight because had a serious, and sabi niya, had a serious COVID-wise. Recalling even the spin on this same thread, sabi niya, then that was out of the country. Okay, wala na. Sabi niya, photo. Puro ang haba ng pinagsasabi niya. Ito sabi niya. Pinagtanggol niya. To remind all of you, as well that Pogo was legal during Duterte's time. Sagutin ko to. Sinabi ko na, legal during Duterte's time, and you must keep in mind that BBM never was for Pogo or even any form of illegal gambling. Julul. Okay, if indeed, the Chinese resto patrons were his acquaintances, okay, and or partners as maliciously alleged, why then will Bangag Jr. announce the promulgation of stopping and discontinuing Pogus? Ulol, hindi niya discontinue. Pinaltan niya ng IGL. Huwag niyong linlangin. Huwag niyong misinform ang tao. Mga bangag talaga kayo, no? Tinigil niya during the inauguration. Sinabi niya, from now, today, di ba? Ano sabi niya? Today, titigil na yung Pogo operation. Pinalitan na ng pangalan. Bangag talaga kayo. Pinalitan ang pangalan, hindi niya itinigil. Huwag mo linlangin ang taong bayan dahil hindi kami bangag at hindi kami tumitira ng pulburon katulad ng kaibigan mong Ngagva. Tatanong ko kay Kati Binag kung tumitira ka. Kati, andiyan ka ba? Mamaya pasok ka nga. Okay, tingnan natin ko. Tanong ko kung tumitira ka, baka bangag ka rin eh. Okay, sabi niya, so the one who reposted on this thread is exactly like Marites Maharlika. Julul.
'Di ba? Kaya gusto niyo paggurguran, no? Gusto talagang gumurgur ng tao. Pero mamaya, mga kababayan, ito hindi nakakatawa yung mga susunod nating sasabihin. Reposing with this malicious Marites, kapag natatamaan kayo dahil bangag yung amo mo, kahapon lang nang sinasabi niya na hindi gumamit ng armas ang mga polis, hindi may nagbuwis ng buhay, ang daming casualties. Nagbungkal yung mga ulol na mga aso ng bangag mong kaibigan. Sino ngayon ang misinformed sa atin? Sino ang Marites? Yung kaibigan mo for 50 years, yung utak, lutong-luto na dahil sa pulburon. Kaya nga dapat anytime mabagsak na yan para magbayad siya sa lahat ng kanyang mga bisyong pagsinghot. Sasabihin nyo kami ang misinformed? Wala man nang nag-brief kay Bangag. Parang galing siya sa 3 days na lango, magang-maga yung pagmumuka. Langong-lango sa pinagbabawal na pulburon. Tapos sasabihin nyo, ako? Ang Marites? Oh my God. Mukha kayong alagad ni Judas. Alright? Sabi pa niya, reposing the malicious naughtiness of placing her own spin on the picture. Anong own spin? According sa, kaya si Cassandra dapat magsalita yan kasi nakakatakot din kasi baka gurgurin nila Gusto pa nila executive session. Di ba? Hindi daw lalabas, sabi ng mga ulol na to. Sabi ng mga ulol doon sa Kongreso, o Cassandra, inuuto nila yung bata Bata pa kasi 23. O Cassandra, magsalita ka kasi wala namang makakarinig sa'yo doon. Hindi makarinig sa public. Executive session yun. Sabi nga nun kami lang makakaalam. Julol! Nakareport kayo kaagad kay Bangag at saka kay Lisa Tanas. Paano yung masasabing hindi i-report hindi nyo nga paparinig sa taong bayan, pero nakareport kay Lisa Tanas at kapag binanggit ni Cassandra na, oo, si Lisa Tanas ay master ng Pogo at si Bangag, gurgurin nyo si Cassandra? Pating lawyer niya, gusto nyong ayaw nyong pinipigilan nyo? Sabi niya, to own spin. And to recall, we even thought then that alleged beside First Lady Bangag and Bartek. Okay? Sabi niya, in the picture was, ito. Ano sabi niya? Ayan. And to recall, we even thought then that the alleged beside First Lady smuggler, Lisa Smugs, sabi niya, picture was a receptionist of the restaurant. Si Lisa Tanas yung mukhang nang lilimahid na na Bangag. 'Di ba? Well, receptionist magaganda naman talaga, 'di ba? Compare kay Lisa Tanas, adikto sa adiktos, really? Napagkamalan. Tingnan niyo yung kanilang discrimination, the way they think. Napagkamalan, akala namin receptionist. Nag-look down sila ng tao. So what? I'll be proud na bilang isang receptionist or waitress. Well, naging waitress naman ako at server ng kabataan. 'Di ba? Kesa naman sa Bangag na katulad ninyo na dumudugo ang ilong at naiiwan yung residue ni Bangag dito. At si Lisa Tanas na inalok si Kati Binag, do you want white shirts, 20 t-shirts? Do you want some pulburon? Di bali na kami ay isang maglulupa kesa naman sa magbabangag katulad ng sinasabi mong kaibigan mo for 50 years. Sabi niya, the popularity of BBM was magnetic and countless continuously requested pictures with BBM and his lovely wife, kidnapper Lisa Smugs. Di ba? Kompleto. Really. Ulitin natin, yung picture hindi ganun. Ang dami nagpapapicture sa akin. Na mga brusko. Na mga beautiful, mga lovely ladies na mga palangga. Hindi ganyan, lalo na kung may event. Lalo sa ugali ni Lisa, naka-seating arrangement. Tapos si Satanas, nandun sa una. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!